Parang may pakpak na kung lumipad ang batang si Ugadan sa sobrang taas tumalon. Kamuntikan pang magka-injury dahil sa kanyang pagiging high flyer. Buhat mode na naman sa Junior MPBL. Talagang may pagkakahalintulad ang laruan ng batang si Ugadan kay Renz Abando. Kaya't halika't pag-usapan natin yan. So patuloy pa rin nagpapakitang gilas ang batang si Andre Ugadan sa Junior MPBL at kasalukuyang wala pa rin talo ang kanyang team na San Juan. Ngunit siguradong mahihirapan ang kupunan ni Andre dahil ang makakalaban nila ngayon ay ang Mandaluyong na wala ring talo sa tournament na to. Sa first quarter ay hindi nga pinasok bilang starting 5 si Ugadan at ipinasok na siya sa under 7 minutes na ng first quarter. At sa unang attempt shot ni Andre ay hindi nga pumasok ang kanyang tira. At sa first half nga ng laban ay medyo inaala talaga ang ating bida na si Andre kung saan puro turnover nga ang kanyang naitala. At meron lang siyang 3 points sa first half. Ngunit mumawi na lang nga ang batang si Ugadan sa rebound at depensa. At sa pagtungtungan ng second half ay unti-unti nang nakukuha ni Andre Ugadan ang kanyang rhythm kung saan pumapasok na ang kanyang mga tira. At sa play nga na to ay napakagandang offensive rebound sabay putback ang kanyang ginawa. Ito naman, Andre Ugadan off the... Ngunit medyo delikado ang landing doon ni Ugadan at napahawak na lang nga siya sa kanyang paa. Well, kailangan talaga magdoble ingat ng batang si Ugadan dahil siya ay merong napakataas na talon na delikado na magkaroon siya ng injury, lalong-lalo na kung gitgitan o di kaya naman ay pisikalan ng laban. Katulad sa nangyari kay Renz Abando sa KBL na dahil sa sobrang taas niyang tumalon ay ito rin ang naging dahilan bakit nagkaroon ng injury si Renz Abando. Isa rin sa naging problema kay Ugadan sa laban na to ay ang kanyang outside shooting dahil hindi nga rin pumapasok ang kanyang mga tira sa labas. At ang una nga niyang attempt sa 3-point line ay airball pa ang kinalabasan. Ngunit under 6-minute mark ng third quarter ay medyo namimiwersa na si Ugadan. For Mandaluyong, so still a bit short-handed. Ganon din sa play na to kung saan nagpakita si Ugadan ng napakagandang spin move at may kasama pang foul. Ano, taas ng talon eh. Andre has it. At sunod-sunod na nga ang pag-score dito ni Andre. At pinamalas rin ang kanyang pagiging high flyer at lumipad na naman ang batang to. Final quarter. Andre. At ang isa pang nagustuhan ko talaga sa batang to ay kayang-kaya rin niyang magdala ng bola coast to coast. Sabayan mo pa ng kanyang bilis at taas ng talon. Kaya mahirap talagang sabayan ang batang to sa ganong senaryo. Sa last minute ng second half ay halos si Andre Ugadan na lang ang gumagawa sa kanyang team. At natapos nga ang third quarter na may kalamangan nga ang Mandaluyong na 21 points. Tambak ang kupunan ni Andre Ugadan. At sa pagtungtungan ng fourth quarter ay si Andre Ugadan na lang talaga ang hindi sumusuko sa kanyang team at patuloy pa rin ang kanyang pagkana sa ilalim. Talagang napakasipag ng batang to mga boss. At nagtapos nga ang laban na hindi na nakahabol ang team ni Andre at nakuha nga nila ang kanilang unang talo sa Junior MPBL sa kamay ng Mandaluyong. At sa laban na to ay nakapagtala si Andre ng 15 points. Anong masabi niyo sa performance ng batang si Andre Ugadan mga boss?